Ano ba ang sinabi sa'yo ni Chairman? Seryosong tanong ni Glyza. Nothing, hindi pa naman niya alam. Saka hindi pa kami nagkakausap simula nang umalis ako. Minsan lang din naman kami nagkakausap, napaka-boring dun. I know he won't let you go that easy. You have a big part for the company. Naguluhan naman siyang napatingin sa pinsan niya. What does it mean that she has a big part of Martinez company? What do you mean? I mean, yeah, I know that what my fake husband has in the company was also mine, but I will never have that kind of part in the company. She answered with confusion. He's not your fake husband. I know they didn't tell you before. Your dad puts 47.2% shares in their company. He wanted to give you the shares when you turned 22. That's why he decided to match you and Martinez heir, because Tito trusts the chairman that much. What I mean in saying this is that you bear everything. When you'll turn 22, you'll get everything you want. You can go anywhere. You owe a lot from the chairman for taking good care of your dad's will for you. So don't let him worry. Dahil kung hindi dahil kay Chairman Martinez, baka napunta na sa wala ang pinaghirapan ni Tito. So, all this time, I had that big sum of money and 47.2 shares, and no one even dared to tell me about it. Gosh, nakakalito na Glyza. Because your father told us not to tell you. And I think now you have to know about it. That share saves their company. That's why Chairman Martinez can let you go that easy. Excuse me muna ha? Did I hear it right? O sadyang iba lang talaga yung direksyon ng eardrums ko? The handsome owner of Super Metro Mall ay asawa mo? Which means yung nakaaway mo sa mall babae ng asawa mo na pinagtatanggol ng asawa mo? At itinaboy ka pa ng asawa mo? This makes sense. Hindi makapaniwalang sabat ni Danica na nakikinig pala sa usapan nila ng pinsan. Napangangan na lang si Sandra na hindi na malayang nandun pala ang kaibigan niya the whole time na nakikinig. Nawala kasi ito sa isip niya nang makita si Glyza. Masyado siyang natuwa at excited na makita ang pinsan. So you already met him? Tanong ni Sandra habang nakataas ang kilay. Yeah, but it's not what you seems it is. It's very complicated and I swear to God I will never see him again. Can somebody tell me? Pagpaparinig ni Danica. It's a long story and I think Sandra can answer you that. Can you please take good care of her for me? Masyadong mainit ang ulo niyan and she always throw tantrums to anyone she sees. Tawagan mo rin ako kapag may kailangan kayo. Pero ang tungkol sa status ni Sandra na nilihim ng 3 taon, baka kung maaari ay panatilihin mo ring sikreto. Mukhang may mahabang kwentuhan mamaya. I'll leave soon. My husband wants me back at the hotel at exactly 8:30. So I should get going. Kawawa naman kasi yung kuting ko doon. See you around. Sabi ni Glyza. Saka hinaplos yung pisngi ni Sandra at ngumiti. Take good care of yourself, baby girl. Go back home, okay? Glyza? Si Tanang Delaga. Ang pangit pakinggan ng baby girl. Ayaw niyang naririnig na tinatawag siyang ganun. She's turning 22, tapos baby girl pa? Just kidding. You've grown old already. Bye and nice meeting you, Danica. Such a wonderful name. Bye. Sagot naman ni Danica na napakalapad ng ngiti. Nang makaalis na si Glyza, ay hindi naman siya tinatantanan ni Danica ng tanong. Hindi na siya nakatakas pa, kaya kinuwento niya rito ang lahat-lahat. Ayaw niya ring may ibang makakaalam tungkol sa pag-aasawa niya, kundi ay ewan na lang niya, but her friends has exception. Ilang araw ang lumipas at ganoon pa rin ang pakikitungo ni Sam kay Sandra. Pilit niya itong kinakausap pero hindi siya pinapansin at minsan ay umiiwas pa. Kibit balikat. Kung hindi ay tangulang kadalasang ginagawa at sinasagot nito sa kanya. Minsan kumain sila sa labas, ay ganoon pa rin, kaya nagtataka na pati mga kaibigan niya sa kanilang dalawa. It was Friday, at naisipan nilang magbabarkada na bumili ng masusuot para sa birthday party niya. She'll be turning 22 this coming Sunday, and her barkada decided na magsusuot sila nung binili nilang leather jacket na may crop top sa loob. Sandra, nag-away ba kayo ni Sam? Biglang naitanong ni Rika. Yumuko naman siya bago sumagot, kasi maski siya'y walang ideya. Maybe he had a problem or something that he doesn't want to tell. Yun ang naisip niya. Hindi, nabigla nga rin ako eh. Ayaw naman magkwento, baka may problema siya. Naisagot niya, saka ngumiti sa mga ito. Enough na to, tara na! Anyaya ni Danica, kaya naman bumuntong hininga siya sa kasumunod dito.
Pagkatapos mamili ay dumiretso sila sa counter. And unexpectedly, she saw Rochelle, yung pinsan ni Grayson, na sobrang makapanlait ng tao. Hey! There you are! We meet again. So how was your new life? May nakukuha ka ba pag alis mo? Nakakapang-insultong wika nito. Kung nakakasakit ang titig, kanina pa siya kinain ng lupa. Rochelle is a good-looking woman, and her family was rich, but she has a twisted manner. Once na blumon lang ito mabait sa kanya, fake pa. Hindi na siya pumatol pa, baka kasi magwala pa. Napakaisip bata pa naman ito, na bigla-bigla nagsusumbong sa chairman, mapag-isipan pa siya ng masama. Doon na lang tayo. Turo ni Sandra sa ibang counter, at sumunod naman sa kanya mga kaibigan niya. Kilala mo ba yun? Napakamapanlait. Sabi nga nila, walang saysay ang ganda mo kung baluktot ang ugali mo. Wika ni Rika, saka inirapan ng kinaroroonan ni Rochelle. Pamangkin ng chairman, hindi ko naman siya gaanong kakilala, pero mainit ang ulo niya sa akin palagi. Siguro natatalbugan ko ng ganda kaya ganun. Pabirong sagot niya, kaya nagtawanan sila. Saka binayaran ang pinamili nila. Dumiretso naman sila sa campus pagkatapos. It was almost 1 in the afternoon, kaya wala pang instructor. Siko sa kanya ni Rika. Sabay nguso kay Sam, na tahimik lang na nagbabasa sa isang tabi. Oy Sandra, may naghahanap sa'yo sa labas. Ay, ito na pala eh. Biglang sabi ng paparating na kaklase nila. Napatayo ang dalaga at napagtanto kung sino ang tinutukoy nito. Chairman! Sabi niya, tsaka nagmamadaling lumabas ng silid. Kasama nito ang assistant nito at ang isang bodyguard. Pwede ba kitang makausap kahit sandali? Tumango naman siya sa sumunod dito, na tinahakandaan patungo sa walang masyadong tao na sulok ng building. Pasensya na, Chairman. Yun lang ang nasabi ni Sandra. Wala siyang masabi, dahil alam niyang wala naman masama sa ginawa niya. Umalis lang naman siya. Nais ko lang makasiguro na maayos ang kalagayan mo. Pasensya na kung hindi kita nadalaw ng madalas. Kakausapin ko ang apo ko na samahan ka na. Kahit wag na po, nag-usap na po kami at alam ko pong abala siya. Agad niyang sagot. Naguluhan naman na napatingin sa kanyang chairman. Kasi chairman, pinirmahan ko na po yung divorce paper. Saka yung tungkol sa shares ng dad ko, ayos lang po yun. Kaya ko naman po ang sarili ko po eh. Kaya wag na po kayo mag-alala. Ayoko lang po nang tumanaw ng utang na loob sa inyo. Paliwanag niya. Kahit anong isipin niya, ay hindi niya talaga gusto at balak na bumalik doon. Lahat ng plano niya ay gusto niyang makamit muna bago mag-asawa. At ayaw niya sa lalaki na yon. Ugali pa lang nito nang makita niya sa mall, ekis na para sa kanya. Kung gano'n ay kakausapin ko na lamang si Raven para bantayan ka. Huwag na po. Kabadong sagot ng dalaga. Wala sa plano niyang makasama si Raven dahil malaki ang posibilidad na makita niya ang asawa niya. Raven was his secretary, an assistant at the same time. Kaya alam niyang abala lamang siya kay Raven. Ayos na po ako, Chairman. Sagot niya habang nakatingin sa chairman, na pilit ang ngiting pinapakita. Saka Chairman, andyan naman si Glyza para tulungan ako. Hindi niyo na kailangang isipin pa ang tungkol sa akin. Salamat po sa lahat-lahat. Dagdag pa ni Sandra. Mauna na po ako, may klase pa po ako. Tumungo naman ang chairman, saka ngumiti sa kanya kahit may gusto pa itong sabihin. Saka siya nagmamadaling bumalik sa silid nila. Pagkaupo niya, nilapitan kaagad siya ng mga kaibigan niya. So what's the commotion? Nangaasar na tanong ni Rika. Wala yun, may kinuwento lang. Diba may-ari yun ng Martinez Corporation? Bakit magkakilala kayo? Family line mo? Tanong ng isang kaklase niya. Ngumiti lang din naman siya saka umayos ng upo. Anong family line? De Guzman si Sandra at Martinez naman yun. Pagtatama ng isa. Sam! Tawag ni Danica, saka naman ito lumingon. Pumunta ka sa Sunday sa favorite resto bar natin. Si Danica na mismo ang nag-imbita rito dahil alam ng mga ito na may mali sa kanilang dalawa. She tried to talk to him so many times, but he just nods and pretends that he doesn't care. There must be something she did he didn't like, but she can't remember anything. Kung ano man yun, dapat niya itong malinaw kay Sam. Sunday morning. Gising! Sigaw ni Danica. Napabalikwa siya ng bangon sa lakas ng boses nito at sinalupong ng mukha niya ang isang punpon ng red roses, saka mga nagliliparang confetti. Happy birthday!
Sabay-sabay nilang sigaw. May dalang balloons at paper bag si Danica, habang si Rika naman isang Black Forest cake na may candle at 22 na number. Habang si Sam naman ay may hawak na white roses at isang paper bag. Pinaghandaan namin to ng ilang oras, kaya puyat kami, hindi lang halata. Nakangising wika ni Rika, sabay halik sa pisngi niya. Happy birthday! Bati ni Sam na may binigay na isang paper bag. Nakangiti na ito sa kanya. I miss his smile. Salamat! Tugon niya saka inilagay sa tabi. Guys, labas muna kayo, magbihis lang ako. Nakangiti na saad ni Sandra. Sige, bilisan mo ah. Excited nilang sabi, sabay sinarado ang pintuan. Saka naman siya naligo kaagad. This was her day, and she can't help but to smile in front of the mirror. She's 22 now. Dad, I'm turning 22. And for the past 3 years that you're not with me, I didn't truly feel the feeling of celebrating my special day. Guide me always, Dad. I love you. Pagkatapos ng ilang minuto ay bumaba na si Sandra. Ando na sila sa sala at kumakain ng popcorn. Tumabi naman siya ng upo kay Sam, saka kinuha ang popcorn sa bowl ng hawak nito. Nanonood sila ng Hollywood movie. Kailan alis natin? Tanong niya habang nasa pinapanood ang atensyon. 5 p.m. kaya tambay muna tayo dito. Sagot ni Danica. Tumango siya saka kumuha ng popcorn. I saw him today and he said something to me. Mahinang saad ni Sam na siya lang nakakarinig. Kaya natigilan si Sandra. Saka kunot ang noong tumingin rito na may pagtataka. Hindi alam kung si Chairman ba o yung isang tinutukoy nito. Pero kinakabahan pa rin siya. She's supposed to be keeping it from them, but it seems that it wasn't a secret anymore. Danica knows about it and she said she'll wait till she's ready to tell them. But Sandra's not yet ready. Sa veranda lang muna ako magpapahangin. Palusot niya saka tumayo. Sumunod naman si Sam sa kanya. Saka nagtinginan ng dalawang magkaibigan na naiwan. Nang makaakyat sa second floor ay sumandal siya sa pintuan ng veranda. Saka napabuntong hininga. I saw the chairman yesterday. Nakikipag-usap siya sa dad ko. And they mentioned about his son's married life. I actually felt sad when I hear the story. Naisip ko na ganun siguro dapat kapag mayayaman. Then I felt confused when they mentioned your name. How come you hide everything from us? Mahinang sabi ni Sam habang nakatingin sa malayo. Kaya naa-amaze siya rito eh. Imbis na magalit, he spoke to her about in a calm way. Alam mo na ang tungkol doon? Nahihiyang tanong niya habang nakatingin dito. Oo, nung nasa mall tayo. Narinig ko yung sinabi nung kasamang lalaki nung nakasagutan niyo. He mentioned it and I guess what I heard was right till I confirmed it yesterday. Sagot nito na tinutukoy nito malamang ay si Raven. Sam is smart and he would understand things right away. Kaya hindi na siya magtataka kung bakit alam na nito. Kaya ba hindi mo ako kinakausap nun dahil tinago ko sa'yo? Nahihiyang tanong niya. Sa tanang buhay niya, ngayon lang siya nakaramdam ng takot na baka ayaw na nila sa kanya. Yung takot na baka magalit sila na nilihim niya iyon sa kanila. Sa tagal ng pagkakaibigan nila, hindi niya nagawang magsikreto. Ito lang talaga ang bagay na tinago niya. Dahil ayaw niyang maging iba sa mga ito. I thought I just misheard it, and everything after the 3 years made me realize it's possible. Nung una naisip ko bakit hindi mo sinabi. Kaibigan mo kami at andito kami lagi na nakikinig. Kaya nung malaman ko yun, hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Galit o awa, hindi ko alam. Alam ko namang may dahilan ka eh. Kaya mangako ka sa akin na hindi ka na maglilihim sa amin ulit. Sandra, you've been through a lot of things. You should have told me everything. Sabi nito sa kaginulo ang buhok ng dalaga. Ano ba, panira ka naman eh. Maayos na yung buhok ko. Sita niya. Saka naman ito sinuklay gamit ang daliri sa kamay nito ang buhok niya. Saka sorry kung naglihim ako. Hindi rin naman kasi kami nagkasama simula nang ikasal kami. Hindi nga siya dumalo sa kasal. Ayoko lang malaman ng ibang tao na kasal na ako. Tapos hindi ko rin naman masagot yung tanong nila. Paliwanag nito. Isang napakarangyang buhay sa napakakomplikadong sitwasyon. Tama ba ako? Biglang singit ni Danica na tinanong pa si Rika na nakasilip pala sa kanila. Sorry sa istorbo pero mukha namang ayos na kayo eh. Kaya aalis na kami. Sabi ni Rika. Saka hinila si Danica papasok. Napangiti na lamang silang dalawa habang pinapanood si Rika. Nahila-hila si Danica na gusto pang makinig.
May sinabi si Daddy sa akin kagabi tungkol sa'yo. Seryosong sabi ni Sam. Napakunot ang noo ni Sandra habang nakatingin sa kanya. Ano yun? Retrieval of your dad's property. Since 22 ka na, inilipat na sa'yo ang lahat ng properties ng dad mo and some other assets. Hindi naman ako interesado. Tinanong na ako ni Attorney Valdez tungkol dyan. And I said hindi ko pa alam kung anong gagawin ko dyan. Ayoko namang tumira dun mag-isa. Dito na lang ako, total sa States naman nakatira ang parents ni Danica. And the assets? I'll keep it for good. Alam mo naman kung bakit ako nag-shift ng course, di ba? Para tulungan si Daddy. Pero hindi ko naman inakala ang ibibigay niya sa Martinez ang mga yun para palaguin lalo. Ayokong galawin yun hanggat hindi pa kailangan. Yun lang? Oo, ano pa bang gusto mong gawin ko sa mga yan? Nung buhay pa si Dad, ang dami kong plano para sa amin. Pero simula nang nawala siya, nawala na rin ang plano ko na gawin namin. Pwede mo namang gawin yun with us. Daddy ko ba kayo? Daddy lang ba ang pwede dyan sa plano mo? Hindi naman, pero sa amin ni Daddy talaga yun. Tumawa na lang si Sam saka tumingin sa malayo. Kapag may problema siya, itong taong tong nakikinig sa kanya. Kapag malungkot siya, itong taong tong nagbibigay ng lakas sa kanya. Ewan ba niya kung bakit? Basta masaya siya kapag kasama niya si Sam. Bandang alas 5 na nang maisipan nilang umalis na para sa party. Sa buong maghapon nilang panonood ng movies, parang linggo ang lumipas sa bagal ng oras. They were in their favorite resto bar. Some other friends were invited. They made reservations sa resto bar para sila lang ang tao sa isang private room. Happy birthday! Bati ng mga kaklase niya at mga kaibigan na nandoon. Maraming nagbibigay ng bulaklak at regalo sa kanya. One of the best experience at this age, yung makikipag-party ka na walang bawal. Let's enjoy this night! Sigaw ni Danica, saka pinagtugtog ng malakas ang sound sa loob ng kwarto, habang inuman doon at inuman dito. Umupo sila sa isang round table, habang yung ibang nagiinuman rin ay nasa ibang table. Medyo malawak kasi ang room. Nang matamaan na halos lahat sila ng alak, ay saka pa nila naisipang maglaro. Lagi nila iyong ginagawa kapag may birthday sa kaklase nila. Siyempre, wala siyang exception. Let's play a game! Ano na naman ba yung naisip mo? Tanong ni Danica kay Rika. Medyo hilo na rin si Sandra sa dami ng alak na binibigay nila sa kanya. Spin the bottle! Sigaw ng kaklase nila. Fine, spin the bottle. Kung sinong matatapatan, truth or dare? Dagdag pa ni Rika. Saka pinulot ang malaking bottle ng wine at inispin iyon sa table nila. Sakto namang tumigil ito sa harap ng kaklase nilang Becky. Tawanan sila sa mga pinasagot o pinagawa sa mga kaklase nila. Hanggang sa mapatapat sa kanya ang bote. The birthday girl! Sabay-sabay sigaw nila at naghihiyawan. At dahil birthday mo, dare ang sayo at mahirap ng kaunti. Wika ni Danica. Napakamot na lang si Sandra sa ulo. Time to throw away your first kiss, sabi ni Danica. Nagsigawan naman ang mga kasamahan nila. Lumabas ka sa resto bar nito. Katabi nito is restaurant. Kung sinong unang lalabas sa pintuan, ay lalapitan mo at hahalikan. Except those married guys. Natatawang bigkas ni Danica na halatang lasing na. Nahihilo na ako tapos papalakarin niyo pa ako? Wika niya at umiiling-iling. Kaya mo yan, sabi ng Becky. Wala naman siyang nagawa kundi ang sumunod dahil pinagtutulungan siya ng mga kaibigan niya. Go birthday girl! Cheer nila habang nagtatawanan pa. Pakiramdam niya tuloy ay pinagkaisahan siya. Well, she's old enough and it's just a kiss. Tumayo siya saka lumabas ng resto bar. Sumunod naman sila na nagkukumpulan sa upuang bakante sa labas. Naghintay sila ng ilang sandali nang biglang magbukas ang pintuan nito. Lumabas ang nakatuksido na lalaki. Hindi niya makita ang mukha nito kasi nakatalikod. Saka busy sa kausap nito sa cellphone. Pamilyar sa kanyang likod nito, pero hindi niya matukoy kung sino. Baka artista, mukhang mayaman eh. Tinulak-tulak siya ng mga kaibigan niya. Kahit hilong-hilo na, ay dahan-dahan siyang lumapit sa lalaki. Naglalakad siyang parang lutang sa hilo. Nang makalapit ay hinawakan niya ito sa braso. Humarap ito sa kanya. Sa kanya diretsong hinalikan sa labi. Narinig naman niyang nagsigawan ng mga kasama niya. Napatingkayad naman siya sa kanaramdamang parang naguunahan lahat ng kinain niya na makalabas. Kaya napaatras siya at dali-daling tumakbo
Papasok sa restroom at dumiretso sa banyo saka nagsusuka. Nang mahimasmasan siya ay tumayo siya saka humarap sa kanila. Medyo nawala ng kaunti ang hilo niya sa sinuka niya. Napansin naman niya ang pananahimik bigla ni Rika at Danica at ang weird na mga kinikilos nito. Uminalas ka yata ngayon. Iling-iling na wika ni Danica nang makaalis ang iba nilang kasamahan sa resto bar. Why? Mahinang bulong ni Sandra habang pinupunasan ng bibig. Hindi mo ba kilala yung hinalikan mo? Takang tanong ni Rika. Umiling lang siya saka naglakad palabas ng banyo. Nauna naman ang iba niyang kasama kaya silang tatlo na lang ang nahuling naglakad. Asawa mo yun! Mahinang sigaw ng dalawa. Natigil siya sa paglalakad at saka bumalik sa banyo nang maramdaman niyang masusuka ulit siya. Hindi maaari yun. Sa dami-rami ba naman ang mga tao dun, siya pa? Ayos lang yan. Makakalimutan mo din yan bukas. Parang nununod yung bigkas ni Rika. Ako? Makakalimutan ko yun? Baka nga sisingilin ako nun kapag nakita ako eh. Ugali nun hindi mo mahuli-huli kung anong iniisip. Hindi na siya nagsalita pa dahil pakiramdam niya ay bagsak lahat ng buto niya at gusto na niyang mahiga. Nawalan yata siya ng lakas. Uwi na tayo. Tanging naisambit ni Sandra, saka siya inalalayan maglakad. Anong nangyari dyan? Rinig niyang tanong ni Sam na nag-aalala. Nalasing masyado, napagod sa kakasuka. Sagot ni Rika. Inalalayan naman siya ni Sam saka lumabas ng resto bar na yon at sinakay sa kotse nito. Hinatid muna silang dalawa ni Danica sa bahay, saka umalis kaagad dahil susundan pa nito si Rika na nasa resto bar pa. Pareho rin naman kasi sila na magpinsan na uuwian. Napasalampak siya kaagad sa sofa at sobrang pagod pati na rin si Danica. Napapikit agad si Sandra, lalo nang maisip ang ginawa niya at bakit kasi asawa pa niyang nahalikan niya. Hindi na niya namalayang nakatulog na pala siya. Abangan ang nalalapit na pagtatagpong muli ng mag-asawang sina Sandra at Grayson. Please like and share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.